We're back, and we're still listing down these classic party games that we bet you probably play again in your Christmas parties. Pasok sa number 6, the flower game. Ang gagawin niyo lang, ang pwede niyong gawin para mahanap yan, ang inyong mukha, pwede niyong hipan, yung labi, bibig, ilong, ganon. Gawin niyo lahat. Pero huwag niyong gagamitin yung mga kamay. Kailangan nasa likod lang yung mga kamay niyo, okay? Ready! At the count of 3, 1, 2, 3, go! In this flower game, a coin is hidden under a mound of flour or a harina in a bowl. Player blows on the flour to find the hidden coin, then retrieves it using his mouth and transfers it to another bowl. Yun yung may piso na nakabaon sa isang basin o isang plato na punong-puno ng harina. So ang gagawin mo, Pwede kailangan mo siyang mukha, hihipan. pwede mukha. Habang yung kamay mo nakatali ganyan. o nasa Tama likod mo, yan. hihipan mo siya hanggang makuha mo yung Yan. piso gamit yung bibig mo. Pwede Mabilisan mukha. na makuha yung coin mula dun sa Pwede harina. mukha! Yan! 1 point for Bubay! Go, Bubay! Yung harina pupunta sa mukha mo, sa kilay mo, sa buhok mo, sa damit mo, mas mukha kang katawa-tawa. Then ang hirap kunin ng gamit ang bibig nung mismong piso, nung mismong barya. So yun yung nakakatawa doon. Yun yung nakakatawa dyan kasi yung mukha nila, maputi na yung pilik mata, maputi na yung mata, alang-alang sa premyo, may mga inuubo na, di ba? Ayan, total mahilig ka naman sa tinapay. Ayun o! Ayan! Go! Okay! 2 points for Bubay! Tapos malaman-laman mo ang price, pencil, di ba? To make the game even messier, some people put those small vintage coins under the mound of harina, so it's harder to find. Bata pa lamang hihikain, nakakahanap kami, benching ko para mas mahirap. Minsan nga 10 cents, alang-alang sa price. Pwede mo siya ilagay sa gilid para hindi siya, mas mahirap siyang hanapin. Tapos mas may variation pa yan na parang 25 centavos, para mas maliit, mas hindi siya makikita. And I'm sure yun, may mga 5 centavo coins na I'm sure gagamitin din yan. Actually, ito lang talaga meron. Why is it still patok, and why has it remained a favorite party game? Because it's cheap to play. Mga bata, masaya talaga siya eh. Kaya wala ang inhibition ng mga bata. Talagang blow lang ng blow yan. Basta makuha niya yung piso. Yung pagiging messy part ng game, yun yung nagpapasaya doon. I think what's very patok about it is the fun in it. Ang mga Pilipino, mahilig tayo sa mga nakakatuwang mukha. Alam mo mga Pinoy, sobrang kengko eh, di ba? Mahilig tayo yung pinapapangat yung mukha, nakakatawa. Kaya siya nakakatawa kasi habang hinihipan mo siya, makikita mo yung mukha ng tao, punong-puno na ng harina, ang puti-puti na, ang putla-putla. Tapos minsan mabubulunan pa, malalanghap pa nila yung harina. So yun yung nakakatawang portion eh, hanggang sa marating na nila yung coin na yun. Punta na tayo sa susunod na entry, pasok sa number 5, the boat is sinking. Oh my God, guys! The boat is sinking! In The Boat is Sinking, players form groups according to what the host calls out. Group yourselves into 6! 1, Anyone left without a group is eliminated. 4, 5, 6. Ang game na to, yung host magsasabi siya na the boat is sinking, group yourselves into... Group yourselves into Yung mga tao, kukumpul-kumpul sila dun sa number na sasabihin ng host. Kung 4 man yun o 5. Tapos kung sinong matira na hindi kasama dun sa boat na yon, out na sila. So, mabilis lang siyang game. Ready na kayo? The boat is sinking. Group yourself. Masaya siya kasi una, physical siya. 3, 2, hanggang sa maging 2 na lang yung mananalo. And then sa isa na lang, physical, masaya siya, agawan, hilahan. So, yun ang nagpapasaya sa kanya. The boat is sinking is a game to test one's quick math skills and also to test loyalty and friendship. Ito na, ito na yung pinakamahirap kasi konti na lang yung bilang nyo. The boat is sinking. Group yourselves into 20. Diba? Paano? Paano, diba? Ang challenge
challenge na to sa host kasi kailangan mabilis siya mag-math. Group yourselves into 4. Naisip niya ilan ba yung tao dito sa host, kailangan mabilis siya mag-isip, mabilis siya mag-math. Malalaman na kung sino ang merong sama ng loob. Kaya maganda siya kasi may kita mo kung paano nung una, kapit na kapit sila sa isa. Group yourselves into 3. Pero nung hindi na nila kailangan ng isa, talagang kung maka-let go of that person, ganyan-ganyan lang. Kaya siya nakakatawa kasi yun nga, it's a test of friendship. All right, now the host continues to change the numbers needed to fill the boats until only 2 remain. Why is it so patok? Ito yung laro na madaling laruin kapag wala ka na maisip na laro. Kasi wala kang kailangan na gamit, ang kailangan mo lang isang host na nagsasalita at saka yung mga naglalaro. The boat is sinking. Group yourselves into... Naku, mukhang may masasaktang isa. Group yourself into 2. Hi! Oh my God! Friendship wins, ah! Hindi talaga nanalo yung talaga. Oo, alam ko na talaga kaagad kung sino yung mga tunay kong kaibigan ng dahil sa utang na loob na game na yan. The flower game at number 6, and the boat is sinking at number 5. 6 down, 4 more classic Christmas party games to go. Ang pinaka, we'll be right back. We're Spin the Bottle.